eto na naman po tayo. Samahan niyo po akong mag-road trip. Ibang klase yung aking video ngayon dahil sana po hindi kayo dyan mahihilo dahil tayo ay nakasilip lang sa bintana ng bus. Ayan, nakasakay kami ng bus, galing kami sa Bayugan, papunta ng Davao City. Tapos, while nagbabiyahe kami, nakikita ko lang at napapansin ko lang yung mga green sa paligid. Kaya kung medyo may nakita ko yung medyo maganda, on sa camera, and then patay, and then on and patay ulit. So, ganun lang. Hanggang matapos ang ating 8 minutes and 17 seconds na video, wala po tayo ibang makikita kundi itong nasa gilid lang ng bus. Ayun, gilid ng bus daw. Gilid ng kalsada, ano ba yan? Sana po hindi kayo dyan mahilo kasi hindi ako nakapwesto sa pinakaharap ng bus. Nandito lang kami sa gilid. Kaya ayan, naninilip lang din ako sa view ng kalsada. Ayan nga po. Wala lang, napansin ko lang yung green na paligid. Kasi nga, nandito kami sa Hong Kong. Puro naman lang building kasi ang aming nakikita. Siguro siyempre pag pupunta ka ng mga new territories, ayun may nakikita kang mga green, mga dahon, mga puno. Pero talagang mostly, kasi nandito kami sa pinaka-heart of the city kasi nakapwesto ngayon sa amo namin, puro na lang building halos ang makikita. Kukunti lang ang makita mo mga punong kahoy, mga green. Kasi puro na building, nagtataas ang mga building. Kaya nung umuwi ako at nagbiyahe ako papuntang Davao, iyan ang napansin ko, yung, ano ba sa Tagalog ang green? Luntian ba? Tama ba ang aking nasa isip? Mga lunti ang, ewan, basta alam ko, yun, green, whatever. Ayan, so napansin ko lang at medyo natuwa yung aking paningin doon sa gilid ng kalsada, kaya ayan. So sana po hindi kayo dyan magsuka pagkatapos ng aking video. Kasi iba ang video ng nasa gilid lang kaysa nasa harap ang video, di po ba? So habang nag-i-edit ako dito, parang malapit na akong mahilo. Malapit na akong mahilo dahil nga nasa gilid lang, di ba, pambihira. So pasensya naman po kayo kung mahihilo kayo dyan, ha. Exit na lang po yung mabilis mahilo. Exit na lang po kayo dahil wala kayong ibang makikita kundi ganito lang. Ayan, pag nakikita ko sa bandang dulo, iba na naman yung forma. On ko na naman si camera. Ayan, kaya ganito ang nangyari sa aking video. At huwag po kayong mag-expect na meron kayong makitang nakaharap sa aking video ngayon dahil talagang nakapwesto ako sa gilid lang ng bus. Kaya ganito ang ating makikita. Ayan. So, marami pong salamat sa inyong lahat dyan at sa mga doon sa mga nahihilo, sa mga sa video na ganitong klase na nasa side lang ang makikita. Por favor, mag-out na po kayo dahil mahihilo talaga kayo. Ayaw ko pong mag-cause ng sakit ninyo, ha. Dahil masusuka talaga po kayo dyan. Sorry naman po doon sa mga kumakain. Ang akin lang po talaga bang nakakahilo pag ganito. Kaya wala lang. Isinyer ko na rin nagkabuyoy na si ako, na-share ko na lang din po ito dahil nga po ni-record ko. Sabi ko nga nakita ko sa aking gallery. Kuha ko pa ito nung umuwi ako nung last November. Tapos na ba tayo ngayon? Matatapos na ang January. So matagal-tagal na ito sa aking gallery. At nakita ko nga nung nagkalkal ako sa aking gallery. Nakita ko. So in-upload ko ngayon. And sana hindi po kayo dyan mahihilo, ha. And mega love shoutout lang po pala sa lahat kong mga kadikitan dito sa YT. At sa totoo lang, nag-enjoy ako sa YT pero medyo, hindi naman ako napalo ni YT pero meron lang akong konting problema kay YT pero ganun pa man, ayaw kong mag-give up dahil na-enjoy ko si YT. So, continue lang ako. Do meron ng konting problema lang na tinatry ko na siyang hilutin, plantsahin, i-steam o kung ano pa ba para ma-straight ng mabuti. But then, hindi ko pa rin siya nagawa.
Pero alam ko magagawa ko ito pag meron akong time talaga na makaya ko siyang kutkutin. Pero kung hindi ko na talaga makaya, hindi ko na maplantsa ito ng maigi, hindi ko na ma-steam ng maigi, kung ano pa man ang aking gagamitin para mas magiging maayos ang aking white tea, manghihingi na siguro talaga ako ng tulong. But for now, kaya ko pa naman. Binigyan pa naman ako ni white tea ng extension sa aking sa ilang hinihingi sa akin. Binigyan pa ako nag-email pa siya sa akin ng 6 months. So, meron pa akong enough time until June. Ayan. So, until June, kung hindi ko talaga bigyan ng pansin, baka sisipain ako ni Whitey. Hindi ko alam kung ano pong mangyayari. So, bago pa mag-June, try ko nang gagawin yung hinihingi nila sa akin, pero kung hindi ko talaga kayang magawa, baka yun na yun ang sinasabing goodbye whitey. Pero ayaw kong dumating ako doon sa puntong mag goodbye whitey ako dahil nag-enjoy ako sa whitey. Kahit na wala na nga akong time, kahit na hirap na nga ako makipag whitey, nandyan pa rin ako dahil kumbaga nagiging stress reliever ko si whitey. Pero yun na nga po, medyo nagkaroon ng problema. Pero, okay lang yun. Kasi, kaya pa naman, ika nga madala pa sa smile. Di po ba madala pa sa smile? Pero, pag hindi ko na talaga kayang maidala sa smile to, so siguro, kailangan ko nang tumawag ng manghingi ng saklolo. Tatawag ako ng 911. Tawag ako ng 911 to help. Oh, I need help. Pero, for now, kaya pa. Sige lang. Try ko nga pagka wala yung amo, try ko talagang bigyan ng pansin ang aking whitey pag wala na si amo dito sa pag magbakasyon. Ngayon kasi andito talaga sila, hindi ko alam kung kailan ba magbabakasyon ng mga ito dahil nga po sila ay mga may edad na, sila ay medyo kakaang-kaang ng maglakad dahil almost 80 na silang dalawa. Si Sir parang 77 na yata, si Ma'am 75, ganon. So, na sila, yung bang ang lakad hindi na tulad noong nakaraan, nung bago lang ako dito. 7 years na ako dito sa kanila. So, ilang taon pa lang sila nung nung dumating ako, masyado pa silang maliksi, travel dito, travel doon. Tapos ngayon, medyo na-stuck na sila sa Hong Kong. Pero, okay naman kahit na paano. Kaya nga po hindi ako gaano nakikipagsabayan sa mga nagwa-whitey kasi na-stuck na yung mga amo dito. Pero ganun pa man, pasensya na lang po talaga kayo kung hindi ako makasabayan sa mga premiere ha. Nandito lang po talaga ako nagre-replay, ayun, at kasama mga harang. Ayan po, bye bye, marami pong salamat.